pag-uusapan natin yung mga epekto ng mga pangkaraniwang gamot sa isang taong nagkakaedad. Puro sa mga nagkakaedad lang po tayo nakatutok dahil malapit ako sa mga nagkakaedad. Palakpak ang mga nakikinig na matatanda. Yan. Yung mga pumapalakpak, karamihan dyan, kadalasan sa bahay. Ba, may pasyente kanina. Ay, nung isang araw, sabi sa akin, Dok, alam mo ba si nanay pumapalakpak? Sinabi mong, palakpak ang mga nakikinig! Pumapalakpak! Ayan. So, pag-uusapan natin yung drug side effect. Parang siraulong doktor na. Pero okay lang yan, basta nag-i-enjoy kayo. Sabi ko nga sa pasyente ko, hindi man kita mapagaling, basta mapasaya kita. Dok, salamat at napapasaya mo naman ako. Pero, Dok, wala akong pera eh. Pareho tayo malungkot na lang. So, ito po. Ano ba ang side effect ng gamot? Bakit nagkakaroon ng side effect muna yung gamot sa isang tao, lalong-lalo na sa mga tumatanda? Yan. Isa-isay natin ha. Halimbawa, may 3 dahilan kung bakit humihina ang katawan ng tao sa epekto ng gamot. Pero kadalasan ito sa mga may edad. Kadalasan. Kaya nga ang topic natin para sa mga may edad. Number 1, merong tinatawag na normal o kaya mga good bacteria sa ating katawan. Particularly dyan sa ating sikmura o tiyan. Diba? Yung mga good bacteria na yan ay mga sundalo, mga kasangga natin laban sa problema na bacteria. Halimbawa, may masamang bacteria, meron ding good bacteria na tinatawag. Dahil sa pangmatagalan na pag-inom ng gamot, particularly yung mga antibiotics, hindi naman ito napipili yung good and bad eh. Basta pag ininom nyo to, patay lahat. Para kang naghulog ng nuclear bomb sa isang bansa. Mapipili mo ba kung sino yung gusto mong tamaan? Hindi eh. Sabog eh. Lahat. Sabog. So, para sa akin, isa sa dahilan yun. Pinapatay nito yung good bacteria. Kaya huwag kayong magtaka kung madalas kayo uminom ng mga antibiotics. Mahina ang panunaw nyo. Kasi yung good bacteria may kinalaman sa panunaw. Ang good bacteria may kinalaman sa inyong lakas ng resistensya. So kung may problema kayo sa stomach, doon pa lang, paano na yung mga kinakain yung mga masustansyang pagkain, hindi ito well absorbed by the body. So, yan yung isa. Pangalawa, ang karamihan o masasabi natin na lahat ng gamot na iniinom natin ay dumadaan yan sa liver. Kumbaga, pag yan ay ininom nyo, pupunta sa liver para kung ano man ang posibleng toxic na epekto nito sa ating katawan, bahala na yung atay na mag-detoxify. Ibig sabihin, binabawasan niya yung lason na maaring idulot ng anumang gamot na ating iniinom. So, pag madalas kang umiinom ng mga gamot, tapos hindi mo naman kailangan, okay, mga gamot na kailangan nyo naman na maintenance drug, kailangan regular din ang check-up ng inyong atay. Yan. Malinaw yan. So, 2 na yung sinabi ko. Pangatlo, may mga gamot o mga drugs na medyo hinahadlangan. Yan. Malalim po ang aking mga ginagamit na Tagalog at napakasimpleng intindihin. Kasi binablock eh. Di sabihin ko, hinahadlangan ang absorption ng mga sustansya sa inyong kinakain, pati na rin po sa mga iniinom nyo, mga supplements. So, 3 po yung tinalakay ko. So, dun pa lang sa 3 yun, kung talagang inintindi nyo, may katuwiran naman pala itong si Doc Gary sa sinasabi niya. Una, pinapatay yung good bacteria, yung panangga natin. Pangalawa, pinapahina yung atay natin. Dahil, kumbaga meron kang water filter, panay ang daan ng tubig na puros kalawang, dadating yung panahon na yung filter nyo po ay magmumukhang kalawang na. Isipin nyo na yung filter, yan po yung liver nyo. O di parang ganun po ang paliwanag lang doon. Kaya ko lang linalagyan ng mga ganyang parang storya para mas madali nyo pong tandaan. Then yung pangatlo na sinabi ko, hinahadlangan ng mga gamot yung tamang pagtanggap ng inyong katawan sa mga nutrients o sustansya na nakukuha nyo sa pagkain o maski na sa mga vitamins na iniinom nyo, mga multivitamins o ano paman na sustansya yan. Yan yung 3. Ngayon, kanina, binanggit ko yung, hinalimbawa ko yung antacid. So, marami siguro nakikinig sa atin ngayon na maaaring may iniinom na gamot na sinisikmura, kaya umiinom ng antacid. Pangkaraniwan na naririnig ko po sa mga senior citizen,
Alam mo, Dok, palaging humihilab ang tiyan ko. So, aalamin ko ngayon. Ano ba mga kinakain nyo? Ano bang iniinom nyo sa araw-araw? Kayo ba'y dumadaan sa matinding stress? O kung ano mga anxiety, di mapakali, balisa, kung ano-ano man? Wala, Dok, Hindi na nga ako ganito. Cool na cool ako. Hindi na nga ako nagkakape. Hindi ako nagsosoft drinks. Kumakain ako ng tama. Nag-exercise naman ako. Maingat ako. Wala naman tension. Relax na relax ang buhay ko ngayon. Tapos, ang susunod na tatanungin ko, sige nga po, sabihin nyo nga, ano yung mga gamot na ininom nyo sa araw-araw? Aba, kadalasan, yung may iniinom doon na mga gamot na pampalabnaw ng dugo, yung aspirin, kadalasan sila ang sinisikmura. O kaya yung mga may maintenance na gamot para sa kirot ng rayuma o ng arthritis, yung mga pain reliever, kadalasan sila yung mga sinisikmura. So ngayon, iinom ngayon sila ng mga antacid. So ngayon, ano naman ang masama sa antacid? Ito po, no? Ito pong sinishare ko sa inyo ay lagi ko sinasabi, may basihan, kasi nasulatan ako ng Ajinomoto. Pero hindi bali, sasagutin po natin yan sa takdang panahon, no? Alam nyo po, yung antacid po, no? Na kadalasan binibigay sa mga may ulcer o kaya may heartburn o kaya nag-hyperacidity. Yan po yung mga kadalasan iniinom nyo, no? Kaya nga yung salitang antacid, parang sinasabi mo kontra-acido. So anong kadalasan na sangkap niyan? Ang sangkap ng antacid, kadalasan merong tinatawag na aluminum tsaka magnesium base. Aluminum tsaka magnesium. Nalaman na itong aluminum tsaka magnesium based antacid ay dumidikit, sumasama sa calcium ng inyong katawan. So kung kayo pala ay umiinom ng mga calcium supplements o mahilig uminom ng gatas o kumakain ng mga dairy products tulad ng keso na mayaman sa calcium, kung kayo pala ay umiinom ng antacid, parang sinasabi natin na halos tinatapon din natin yung nakukuha natin doon ng mga calcium dahil nga ang aluminum at magnesium ay nagbabind dito. So, anong ibig sabihin nito? Kung meron po kayong osteoporosis at kayo umiinom ng mga antacid na gamot at ito'y para makontrol ang asido ng tiyan, huwag kayong magtaka na pang matagalan na pag-inom niyan, mas lumala po ang inyong osteoporosis maski na may iniinom po kayo mga calcium supplement. Yan. Napaka-simple lang po yung sinabi ko. So, yan na po ang lecture for the day. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Teka, parang hindi masaya. Parang bitin na. Di bali, dagdagan pa natin. Karamihan ng mga may edad, napansin ko, hindi naman po kailangan ng antacid. Karamihan ng may edad, ang problema nila, mahina ang panunaw kasi kulang nga sila sa acid ng sikmura. Aba, mukhang naiiba yata yung sinabi ko sa mga ibang doktor. Kasi po, ganito yan. Ang ating sikmura, o tinatawag na stomach sa English, ay may taglay po yung hydrochloric acid. Yung hydrochloric acid ay tumutulong po sa atin na tunawin yung ating mga kinakain. Sa isang banda, may mga senior citizen na kinakapos o nagkukulang ang nagagawa ng sikmura na tinatawag na hydrochloric acid. Sa madaling salita, hindi pala hyperacidity, kung hindi hypoacidity. Gusto ko pong ilinaw yan. Hypoacidity. In short, kung kulang ng asido ang inyong sikmura, di siyempre magkukulang po kayo ng panunaw, kaya nakakaramdam po kayo ng tinatawag na kabag o kaya hindi natunawan. At yan po ay tinatawag nyo sa English na indigestion. Sa Tagalog, ang tawag nyo, impatso. Pero ngayon, pag social ka, ang tawag mo, dyspepsia. Para pareho lang po ang ibig sabihin nun. Nagkaiba-iba lang sa tawag. Kung medyo mayaman ka, dyspepsia. Pag mahirap ka, asido ng sikmura lang yan. Kinakabag, ututin, dighayin. Yan. So, mahalagang information yan. So, antacid pa lang ang tinatalakay ko ngayon araw. Ngayon, ito matindi. Kung uminom ka ng antacid at nasobrahan at ang inyong stomach ay naging alkali at nasobrahan ng alkali ng inyong stomach, kasi acid yan, tapos alkali. Dalawa lang yan Pag ang stomach talaga acidic, parang ang ihi po natin acidic talaga yan. Kaya nagtataka ako, may pasyente, Dok, naku, yung ihi ko acidic. Ano bang gusto mo? Talagang acidic ang ihi. So, ang sikmura natin, talagang acidic yan.
Ngayon, kung uminom ka ng antacid at na-neutralize mo yung acidity at naging more alkali, aba, may problema din. Nalaman na ang sikmura na mas mataas ang alkali kaysa sa acidity ng stomach, pwede palang mag-invite ng cancer of the stomach. Yan. So, mabigat yun. Kasi marami nakikinig yata na uminom ng antacid. Pero sumangguni po kayo sa inyong doktor. At baka naman pwedeng remedyohan yung problema ng walang gamot. Pangalawa, yung pagkakaroon ng pigsain, pagkakaroon ng mga pneumonia, halimbawa, UTI, at kung ano-ano pang infeksyon, siyempre meron pong antibiotics na ibinibigyan ng doktor. Pati sa prostate, daanan ng ihi, o kaya kung saan man. So itong antibiotics naman, kadalasan ang binibigay ngayon yung tinatawag na broad spectrum. Pag sinabing broad spectrum, malakas na antibiotic na patay lahat. Kasi dati, uso yung mga amoxicillin, ampicillin, penicillin. Ngayon, hindi na uso masyado yan. Birang-bira na yung piniprescribe. Kadalasan, yung mga first generation, second generation, third generation cephalosporin. Ayan. Levofloxacin, yung mga ganyan kadalasan ang binibigay. Unfortunately, itong mga antibiotics na tinatawag na broad spectrum, yung mga malalakas talaga, na tipong tsambahan na. Basta bigyan kita antibiotic, patayin na natin lahat ng bakterya na yan. Wala na tayong mga test na gagawin. Kasi kadalasan, hinihingi dapat yung mga culture and sensitivity test. Malalaman kung ano yung bakterya at malalaman din kung anong antibiotic ang nababagay. Pero minsan, o masasabing ko kadalasan, hindi na ginagawa yan eh. Siguro pag hindi na gumaling sa ilang antibiotic na binigay, tsaka lang ino-order yung culture and sensitivity test ng mga doktor. Ang mga antibiotic na broad spectrum, ibinababa nito ang calcium, magnesium, folic acid, potassium, vitamin B12, vitamin B6 ng isang pasyente. Ano ngayon ang mangyayari? Kung mababa ang iyong calcium, edi tinalakay ko na yan, hihina ang buto. Pag mababa ang magnesium, sumasakit ang mga kalamnam, madalas pinupulikat. Mababa ang folic acid, usually nagiging maputla, nagkakaroon ng anemia. Mababa ang potassium, minsan bumabagal ang tibok ng puso. Kaya nandun na rin na pinupulikat, kaya pinapakain ng saging dahil daw mayaman sa potassium. Pag bumaba yung B12, B6, ayan na, nanlalambot na, nangingimay, nanginginig ang kalamnan at nangihina. So may mga senior citizen na pag uminom ng antibiotics, yung mga dinaing na mga sinabi ko, yan ang dinadaing. No, kita nyo. Ala. Tapos hindi lang yon, may mga antibiotics na nagpapababa ng vitamin K, kung saan ito'y importante para magkaroon ka ng normal blood clotting. So, pag mababa ang vitamin K, pwedeng dinudugo ang pasyente. Yan. Antidepressant. Marami pong umiinom ng mga antidepressant. May mga pasyente ako na niresetahan daw ng doktor ng pampatulog, pampakalma. At ito'y binababa ang isang sustansya ng katawan na para sa puso, yung tinatawag na CoQ10, saka vitamin B2. So, yung antidepressant, pag matagal inumin, maaaring magkaproblema sa puso. At karamihan, pag mababa ang B2, yan yung nangihina. Kaya maraming mga pasyente na pag umiinom na antidepressant, maaaring nakatulog, mas kalmado, pero laging nangihina at minsan nawawala ng ganang kumain. Nagkakaroon ng problema sa kanyang balat, sa kanyang mata, sa kanyang mga nerves, at pwedeng humantong sa pagkakaroon ng congestive heart failure, hypertension, fatigue, at matinding fatigue o pangihina. Matinding pangihina. So sa ating pagbabalik, pipilitin natin na talakayin pa yung ibang pangkaraniwan na ininom na gamot. Kaya huwag kayong alis. Diyan lang po kayo. Dito lang ako sa Gabay sa Kalusugan. Dalawang matataba ang nag-uusap kung paanong bumaba ang kanilang timbang. May naisip akong paraan kung paanong mawala ang ikaapat na bahagi ng iyong timbang. Paano? Kung ipaputol mo kaya ang isang hita mo. Dr. Gary C. ang ating Gabay sa Kalusugan.